nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Mass sponsors, Darren Josef, Mrs. Severina De Leon, Mr. and Mrs. Arnold Mendoza, Mr. and Mrs. Jeff Sereno, Mr. and Mrs. Romel Santos, Mr. and Mrs. Willie C., Mr. Jojo Dalangin, Mrs. Lilia Pantaleon, Mrs. Virginia Alcaraz Chonco, Mrs. Vernanette Arias, Miss Elena Legaspi, Miss Teresita del Rosario, Mr. and Mrs. Danilo Gregorio, Mr. and Mrs. Carlo Emanuel Rojas, Eucharistic Minister of Holy Communion, Adoracion Nocturna Filipina, Person with Disability Care of June Suniga, Christine Gail Gregorio, Vincent Lamsen, Feline May Gregorio Lamsen. Miss Carlita Pasco, Mr. and Mrs. Lonidel Trevellas, Mr. and Mrs. Gina Castillo. Para sa natatanging kahilingan ni Florentino Dolalia Jr., para sa kagalingan ni na Paterno Amaca, Rodney Dalisay, Rogelio Dalisay Jr., para sa pasasalamat ni na Christopher and Marilyn Balmaceda, Mr. and Mrs. Jerry Aguilar, Joel Evangelista, at Jasmine Evangelista, para sa kaarawan ni Kylie Rose, at para sa kaluluwa ng mga yumao na sina Luisito Del Mundo, Reynaldo Santos, Pablito and Norma Navarro, Rosario, Filimon, Eugenia, Eutropia, Sevino, Amor, Antonio Trinidad, Leonardo Aravilla Lorenzo, Bonifacio Chonco, Harleen de la Cruz, Egidio Balmaceda, Noel de los Santos, Agustin de los Santos, Felicitas Gamal, Romeo Ganal, Rafael Aguila Sr., Segunda Capate, Elizabeth Paunlagi, Gladys Gloria Longo, Juan Acuna, Rosario Aduna, Eduardo Suleta, Jude Ongtico, Dolores Macapanas at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ika-23 ng Nobyembre, dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sama-sama, gaya ng mabuting magnanakaw, bumaling tayo kay Jesus na ating pag-asa. Liturhiya, sa araw na ito, hiling natin makapaglingkod at makapagpuri tayong pinalaya sa kaalipinan ni Kristong Hari. Sa ika-26 ng Nobyembre, alalahanin natin at ipagdasal at pag-ukulan ng tulong ang mga Kristiyanong pinag-uusig dahil sa pananampalataya. Ito ang Red Wednesday. Hinihikayat ang lahat na magsuot ng pulang damit sa pagsimba. Turo ng simbahan, mayroon ibang daan, ang daan ng kabutihan. Sa gitna ng mga nagmamasid, may isang tao na hindi nakiisa sa kanilang pang-uuyam. Ito ay ang mabuting magnanakaw. Ang iba ay inuyam ang Panginoon, subalit siya'y bumaling sa kanya at tinawag siya sa kanyang pangalan, Jesus. Iisa lang ang kanyang hiningi sa Panginoon, isang magandang panalangin na dapat natin usalin araw-araw bilang daan ng kabanalan. Jesus, alalahanin mo ako. Marami ang nag-insulto kay Jesus, subalit kanyang inamin ang kanyang kasalanan kay Jesus. Maraming sumigaw, iligtas mo ang iyong sarili, subalit siya'y nagmakaawa. Jesus, alalahanin mo ako. Magsitayo na po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, ipinako sa krus ang Kristong Hari ng salibutan para sa ating kaligtasan. Upang maging marapat ang gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ng tanan, idulot mo ang tanang kinapal na pinaraya sa kalipinan, ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa inang walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa unang pagbasa, kinilala si David
bilang hari ng lahat ng angkan ng Israel. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Herbon upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Herbon at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa salmong tugunan ang atin pong aawitin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na sa pamamagitan ni Jesus, nailigtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nailipat sa kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos
Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinakdal si Jesus bilang hari ng mga Hudyo, ngunit kinilala siya ng salaring pinarurusahang tulad niya bilang isang haring higit sa mga hari sa buhay na ito. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili.
At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tiniya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan na ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa harapang ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoon Jesucristo sa sanlibutan. At kung ating pong narinig ang ating unang pagbasa, pinapakita po doon kung saan magmumula ang hari. Yan ay walang iba kundi sa lahi at lipi ni Haring David. Kaya nga, may isang pagkakataon na si Jesus ay nagdaraan na kung saan may isang bulag. Tinanong niya yung mga tao, "Anong mayroon? Ba't kayo nagkakagulo?" Ang sabi po ng mga tao sa bulag, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Ngunit sumigaw ang bulag at ang sabi, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Yung salitang anak ni David, kung saan ipinapakilala si Jesus ay isang hari tulad ni David at nagmula siya sa lahi ni Haring David. At maging sa ating ebanghelyo, ating po narinig, kinilala noong mabuting magnanakaw si Jesus nung sabi niyang, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Kaya nga, napakaganda ng paglalarawan ng tinatawag natin ng pagiging hari. Ang pagkakaunawa natin ng hari ay nakaupo sa magandang luklukan. Katulad po na napakagandang larawan na iyon ng Kristong hari, nakaluklok sa upuan. May hawak na setrong ginto at may korona. Bagamat ang korona nitong Kristong haring ito ay nasa kanyang paanan at wala sa kanyang ulunan na gintong korona. Subalit sa Ebanghelyo, ipinapakita yung tunay na larawan ni Kristo bilang hari na kung saan ang sabi niya, "Ako'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang aking sarili para sa ikatutubos ng nakararami." Pangkaraniwang pang isip natin ng hari ay katulad noong nakaluklok na iyon at tayo ay naglilingkod sa Kanya bilang Kanyang mga nasasakupan. Subalit kung ating nakita yung krus na kung saan inang binasa natin sa ating ebanghelyo, ipinapakita na si Jesus ay tunay na hari na kung saan ibinigay niya ang Kanyang sarili upang tayo ay paglingkuran at hindi siya ang ating paglingkuran. Ngayon, yung paglalarawan ng kanyang luklukan sa krus, na kung saan sabi nga natin ang kanyang sentro, yung hawak sa kamay, ay pako, at ang kanyang korona ay hindi ginto, kundi koronang tinik, ay tanda ng tinatawag natin na pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Na kung saan ipinakita doon na si Jesus ang kanyang kalooban ay sumusunod at napasasakop sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Tandaan po natin, nung siya ay nagdarasal sa halamanan ng Getsemani, ang sabi niya po ay ganito, "Ama, kung inyong loloobin,
Ilayo niyo po sa akin ang saro na ito, ang paghihirap na ito. Ngunit sa bandang huli ng kanyang pananalangin, ang sabi niya, hindi ang kalooban ko, Ama, ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sa makatid, ipinapahayag at pinapakita sa atin yung kanyang pagpapakasakop sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya nga napakaganda ng paglalarawan na binigay sa atin ni San Pablo Apostol sa mga taga-Epeso. Nung sabihin niya ganito, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa tulad ng pagkapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Magandang tanong ay, sino ba ang ating iniluluklok na hari sa ating puso at sa ating kalooban? Kanino ba tayo napasasakop? Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, nadinig po natin 2 beses yung binanggit yung salitang nilibak. Nilibak na mga punong bayan, nilibak na mga kawal. Ano ba yung sinasabi natin na panlilibak? At hindi lamang po siya nilibak, kundi sa pangalawang bahagi ng ebanghelyo, ang sabi, tinuya siya ng isa sa mga saralin. No? Paano ba yung sinasabi natin na panlilibak at panunuya? Marunong ba tayong manlibak at manuya? Halimbawa, nadidinig ko po ng araw, sasabihin ako ng pinsan ko, no, ikaw naman mukhang duhat. Pag sinasabing ikaw naman mukhang duhat, tumutukoy po sa aking kulay. Ibig sabihin na ako'y maitim. Hindi po ba? Wala naman hong dapat nang ikahiya at ikatakot. Bakit? Naman po talaga ang aking kulay, maitim. Kulay duhat. Mukhang ako po'y pinaglihi sa putong puti, ilang po nalaglag sa dinuguan. Kaya, naging maitim. Gano'n din naman po, nararanasan natin yung panlilibak. O kaya tulad sabi natin ay, kuminsan tayo ang nanlilibak. Halimbawa, kuminsan makakarinig na tayo, yun naman ikang ilong mo, mukhang nasa gasaan ng pison. Di ba? Ibig sabihin ang ating ilong ay pango. Tandaan naman po natin, hindi naman tayo Amerikano, tayo mga Pilipino. Iyan na po, iyan talaga. Kaya hindi tayo dapat magalit. Bagkos, tanggapin natin sapagkat iyan naman talaga tayo. Pero ano po ang ipinapakita nito? Yung mga taong nanlilibak, yung mga taong nanunuya. Ang sabi po ng Panginoon ganito, hindi lahat ng pumapasok sa bibig ng tao ang nagpapasama sa kanya, kundi ang lumalabas sa kanya. Sapagkat kung ano man ang lumalabas sa kanyang bibig, ito'y nagmumula sa kanyang kalooban, sa kanyang puso. Kaya nga may kasabihan ng araw, di ba? Bukan ng bibig, kabig ng dibdib. Okay, ang sabi ng iba, saan ba ka nahuhuli ang isda? Kung hindi sa bunganga. Kasi kuminsan, nadudulas tayo. Nakapagsasalita tayo ng hindi maganda. Sa makatuwid, ipinapahag dito na kuminsan sa ating kalooban, hindi si Kristo ang nagahari. Hindi ang Diyos ang nagahari. Bakit? Kung tayo ay madalas na makapagsalita ng hindi maganda, kung tayo ay madalas na makagawa ng hindi maganda, sa makatuwid, hindi si Kristo, hindi ang Diyos ang nasa sa puso natin at hindi tayo napasasakop sa kalooban ng ating Amang nasa langit tulad na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ngayon sa ikalimang bahagi ng ating ebanghelyo, sa bandang ibaba, sabi ng isang kung tawagin ay mabuting magnanakaw, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusang tulad niya.
Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Dahil sa ating mga sound check. So, ang sabi pa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Sa makatuwid, ano po pinapakita noong mabuting makasalanan o mabuting magnanakaw? May pagkakataon na ang isang tao ay magbago na kung saan tatanggapin niya ang ating Panginoon sa kanyang buhay, at kapag tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay ng may kapakumbabaan, siya ay papaghaharian ng Diyos. Nito pong nakaraang linggo, mayroon po tayong ebanghelyo na narinig na ang Panginoon ay nagdaraan sa kalsada at yung isang bulag, narinig niya na nagkakagulo ang mga tao. At ang sabi ng bulag, anong mayroon? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Sabi ng mga tao sa kanya, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Si Jesus na taga Nazaret. Sapagkat lumaki siya sa Nazaret. No, kaya meron tayong Jesus Nazareno. No, ngunit, no, ang sinabi ng bulag, sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So, hindi man niya nakita si Jesus ng mukhaan sapagkat siya'y bulag, pero ginamit niya ang kanyang pandinig upang makilala ang ating Panginoong Jesus. At nais niya sanang buksan ang kanyang pananaw upang sa ganoon, mailuklok niya, matanggap niya si Jesus sa kanyang buhay. Kaya ang sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ganun din naman, yung pagkakataong iyon, habang naglalakad si Jesus, ang sabi ganoon, itong si Sakeo na napakapandak ay gumawa ng paraan upang makita si Jesus. Kaya ang ginawa niya, umakyat siya sa sangpunan ng sikomoro. At nakita nga po niya si Jesus na nagdaraan doon. Ngunit hindi lamang niya nakita si Jesus, nakita rin siya ni Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, Sakeo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. At ang sabi sa atin, nagmamadali siyang bumaba at tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Na upang tayo ay papagharian ng Diyos, katulad ni Sakeo, dapat buksan natin ang ating kalooban kay Jesus. Buksan natin ang ating tahanan kay Jesus. Kaya nga halimbawa, mayroon tayong house blessing, hindi lang po natin ay tinatanggap na tayo ay swertihin, kundi ang ating hinahangad ay talagang papasukin si Jesus sa ating tahanan, papasukin si Jesus sa mga nanunuluyan, sa mga naninirahan sa tahanang iyon. At kung mayroon man tayong pagluluklok na ginagawa sa pamamagitan ng pagluluklok ng mga imahin, lalo tigit dapat nating iluklok si Jesus sa ating puso, sa ating kalooban, sa ating buhay. At katulad ng magnanakaw sa ating ebanghelyo, sapagkat si Sakeo ay masasabi ding isa sa mga nakagagawa ng hindi maganda. Kaya nga po, sinasabi doon, siya ay napakapandak. Kapag sinabi po natin napakapandak, maaari pong literally ay pandak siya. Pero, ang mga tax collector, lalo tigit si Sakeo na isang chief tax collector, ay kinikilala ng mga Hudyo bilang mga makasalanan. Bakit? Maaari nakagagawa ng kasalanan sapagkat ito'y involve ang pera. Hindi ba iyon ang issue sa ating ngayon? Yung pera ay involved, kaya nakagagawa ng kasalanan. Pero nung buksan ni Sakeo ang kanyang tahanan sa ating Panginoong Hesus, nung buksan ni Sakeo, hindi lamang ang kanyang tahanan, kundi ang kanyang kalooban sa ating Panginoong Hesus, may naganap na pagbabago kay Sakeo nung sabihin niya, Panginoon,
kalahati po ng aking ari-arian ay ibibigay ko sa mga dukha, at kung ako may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. Kaya sinasabing apat na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya, tandaan po natin yung salitang restitution. Naging issue din po yung salitang restitution. Bakit kaisa sa uli iyan? Napatunay na ba sila yung nagnakaw? Hindi po ba? Ang nakalulungkot lang po, no? Hanggang ngayon, walang umaamin sa kanila na sila ay nagnakaw. Pero sa ating ebanghelyo, kung ating po narinig, ang sabi po, noong sinasabing magnanakaw, matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa. Dahil sa ating ginawa. At katulad ni Sakeo, itong sinasabi sa atin na mabuting magnanakaw ay humihingi ng kapatawaran. Tinanggap sa kanilang kalooban sa Jesus, kaya nga nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay na kung saan sinabi ng magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ang magandang tanong sa ating sarili ay sino po ba talaga ang ating iniluluklok sa ating kalooban? Ito ba yung mabuti o ito yung masama? Makikita sa ating pananalita, makikita sa ating pagsasabuhay o pagsasagawa kung ang mabuti ba o ang masama ang nakaluklok sa ating kalooban. Bakit? Sapagkat kung mabubuti ang ating ginagawa, ibig sabihin, napasakop tayo kay Jesus at iniluklok natin si Jesus sa ating buhay. Subalit kung ang bunga ng ating pagsasalita at ang ating pamumuhay ay masama, ibig sabihin, yung masama din ang ating iniluluklok sa ating kalooban. Nawa, sa diwang ito ng Ebanghelyo na ating narinig, tulad ng paanyaya ni San Pablo Apostol sa mga taga-Epeso, sa mga mag-asawa, lalo tigit sa mga kababaihan, tayo bilang simbahan ay pasakop sa ating ulo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tayo bilang esposa, ang simbahan, ay pasakop sa esposo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na itinatanghal natin bilang Kristong Hari ng sanlibutan. Amen. Dasalin po natin ang Apostles' Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon namin at Hari, pakinggan mo ang daing ng iyong sambayanan na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw gaya ng mabuting magnanakaw at nananalangin, Jesus, alalahanin mo kami. Jesus, alalahanin mo kami upang maghari ang katarungan, katotohanan at katapatan. Tulad ng mga awit sa salmo, dama namin kami lumulubog sa kumunoy, nilulunod ng baha ng katiwalian. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan, gaya ni Propeta Jeremias, na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon at Hari, ng may durog na pusong nagsisisi. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging suwail, at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. Sa maliliit man o malalaking pagkukulang,
ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim, sa pag-aabot ng lagay sa fixer at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasinungalingan at pekeng balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mga mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawahan. Jesus, alalahanin mo kami at patawarin sapagkat tinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay. Ang kahindik-hindik na mga insertion sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap. Ang mga proyektong depektibo na humahadlang sa tunay na pag-unlad, ang mga pamilyang politiko na nagpapanatili sa bayan sa kahirapan. Jesus, alalahanin mo kami at sagipin sa katiwalian. Aming Hari at Panginoon, ipahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin, ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa, at lumakad ng mapagpakumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami mawawala ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkabigo, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Jesus, alalahanin mo kami at pagbuhin ang puso ng aming bayan. Tahimik po nating ilahad sa Panginoon ang ating mga pangsariling panalangin at intensyon. Panginoong Jesucristo, bigyan kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan bilang simbahan at templo ng Espiritu Santo, at gisingin mo na kumakalinga, nagmamalasakit, mahabag at mapagmahal ng walang kondisyon. Ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang bayan na puno ng katotohanan, katarungan, at habang nananaghari ang katotohanan, katarungan, katapatan. Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo, na aming Panginoon na naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ipagkakasundo ng sangkatauhan, inilulog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikay aming pasalamatan. Hinirang mong paghahain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadalay mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahain ginagampanan niya sa krus, siyang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusan naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kagandang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sinawalang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ang maginagawa namin ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit nialay namin sing tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagkapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang isimbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan ni Maria, mga kapatid naming inahimlay na pang-asang saling muling maubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapati kami lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-dugot sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang sambay ng binuklod sa pag-ibig na Ama, dumulog tayo sa Kanya, awitin natin, panalangin tinuro sa atin. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Kristo, sinama si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayrin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo na ina niyang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
malasakit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo po muna sumandali para sa mga paanyaya. Sa ika-26 ng Nobyembre, araw ng Miyerkules, ay ang Red Wednesday, kung saan ay magkakaroon ng misa sa ika-6 ng gabi at ang mga dadalo ay magdadala ng kandila at magsusuot ng damit na kulay pula bilang pakikiisa sa Kristiyanong patuloy na inuusig sa buong mundo. Mula ika-29 ng Nobyembre, araw ng Sabado, hanggang ika-7 ng Disyembre ay ang Misa Nobinaryo at Nobina para sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria o Immaculate Conception of Mary, na patrona ng ating diocese at ng ating bansang Pilipinas. Sa ika-8 ng Disyembre, ang Misa at Nobina na nabanggit ay sa ganap na ika-6 at kalahati ng umaga. Kaugnay ng pagdating ng panahon ng Adbyento, sa susunod na araw ng linggo ay magkakaroon tayo ng libreng Advent Recollection sa ika-30 ng Nobyembre sa ganap na ika-1 ng hapon na siyang ibabahagi ni Brother Arnel Tordesillas. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa pamparokyang pagninilay na ito bilang pagtugon sa paanyaya ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa panawagan para sa pamamayani ng awa at ikakapagpabago ng bayan. Hinihikayat ang lahat na magsuot ng puting damit o maglagay ng laso na puti sa damit kapag nagsisimba ng misang panglinggo ngayong buwan ng Nobyembre. Gayon din naman sa paglalagay ng puting bandila o puting ribbon sa harap ng ating mga tahanan bilang tanda ng panawagan at pananagutan, katapatan at mabuting pamamahala. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa iyong pakikisa sa ating banal na misa sa araw at sa oras na ito. Sa mga nagsipag-aaling banal na misa, sa mga permanent sponsors, pangunguna po ng Eucharistic Minister of Holy Communion, ay maraming salamat po. Tayo din po ay nagkapasalamat sa mga nakaloob at patuloy pa magkakaloob sa ating pong pinagawang bubong sa Tagiliran. Naikabit na po ang mga bubong na ito. Nilalagyan na lang po ng ilaw upang magamit natin, lalo tigit sa pang-alas 6 na misa ay malaki pong tulong ang nasabing bubong, lalo tigit sa panahon na umuulan, sa darating na simbang gabi ay umuulan din po. Kaya magagamit po natin ang bubong sa ating Tagliran. Kaya po maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Umayo kayo sa kapayapaan at iatid ang paghahari ng Panginoon. Salamat sa Diyos.